mga nakakabahala po, sa sino mang Kristiyano po na nag-iisip, yung nakikita po nating mabilis na pagbabago ng society. And clearly, for the worst, pababa ng pababa. Tama ba o hindi? Nakikita natin how it has become worst sa ating panahon ngayon na tayo po ay nasa mundo. Kasi nga last days or nasa mga huling araw na tayo eh. Sabi nga ng mga theologians, ang tawag po dyan ay post-Christian culture. Okay? We now live in a post-Christian culture. Ibig sabihin po nito, yung dating pinaniniwalaang totoo, ay hindi na po ngayon tinatanggap ng mas nakakarami. Example, di ba dati, mas marami ang naniniwala sa Diyos na ang Biblia ay salita ng Diyos, na ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Pero hindi na ngayon yan. No, nagiging aware pa tayo dyan. Although maraming kumikilala kay Kristo, pero wala silang relationship sa Panginoon. Okay? So, and also, makikita natin at mapapansin natin, mas marami ngayon, medyo hindi na tinatanggap yung itinuturo ng banal na kasulatan, no, yung Biblia. Medyo obsolete na para sa iba. Ngayon, kung ikaw ay sumusunod pa rin dito, ang tawag sa iyo ay old-fashioned o kaya unenlightened. At kapag ka ito'y pinangahawakan natin, ang tawag sa atin ay minsan ay makikitid ang isip, close-minded. Yun po yung nakikita natin. Now, totoo po yung nasa post-Christian culture na nga po tayo, socially and religiously. Bakit? Observation. Di ba mas kinikilala na ngayon worldwide? Although sa atin pinag-uusapan pa, pero worldwide yan na kinikilala na, ina-accept na yung divorce. Even yung remarriage. Kasi sa Bible, pag nag-divorce ka, kailangan hindi ka na magpakasal eh. Sa Bible yun sabi ng Panginoon. Pag nagpakasal ka, tapos nagpa-divorce ka, dapat hindi ka na magpakasal uli. Pero sa mundo nating ginagalawan, yung mga nagdi-divorce, nagre-remarriage. Asa pa yan, yung tinatawag na living together without marriage. Rampant yan. Hindi na nagpapakasal, ang tawag na doon, partner. May partner ako. So, ang tawag dito, meron pa rin yung katulad nung kay yung law, parang law, common law partner, di ba? Common law. Ina-acknowledge na ngayon yon. So, yun ay mga bagay na kung saan nasa panahon natin ngayon. Yung hindi lamang po pagiging partner mo ng babae at lalaki, kundi pati yung babae-babae, lalaki-lalaki. Accepted na yan. Ang tawag po dyan ay alternative lifestyles. Kaya alam natin na nasa post-Christian culture na tayo. Now, religiously, ini-incorporate na ngayon sa mga pagsamba yung mga New Age element na minsan hindi natin yun napapansin. Pagka naging masuriin tayo sa ating mga pinapaawit, tignan nyo po, kadalasan inaalis yung name ni Christ. Pinapalitan po para masyadong maging generic, pwedeng kantahin ng kahit na sino. Minsan nga pwede mong i-offer yun sa sa kasintahan mo. Love song na kinakanta ng mga Christian band, pero wala yung pangalan ni Jesus Christ. Okay, tapos yung style ng worship, kinukuha na rin po sa mga tribes, sa mga, sabi nga nila nire-redeem. Pero New Age. Kamakailan nakita ko dun sa Facebook, nagkaroon ng pirmahan, no? Pirmahan ng lahat ng mga religious group, yung kanilang pagkakaroon ng pagkakaisa. So, iba-ibang religion yon. Anyway, so kaya alam natin na ito'y nasa post-Christian na tayo. Ngayon, paano tayo magre-react dito? Ngayon pa man, ano bang pwede natin gawin? Ano bang para mabago natin yung society? Actually, ang totoo, hindi naman natin mababago yung society. No. Kahit siguro gumawa tayo ng party list, tapos pumasok tayo sa Senado, gamit ang organizational power ng church para baguhin ang legislation,
Di ba? Pwede ba tayong sumali sa mga rally? Sa boycott? Sa mga ganon, mga magpipiket tayo, mga form ng economic blackmail. Pupunta ba tayo dun? Gagamit ba tayo ng dahas? Both verbally and physically. O ano kaya gagawin natin para protektahan yung sarili natin? At saka yung ating, kung may mga anak kayo, gusto kong protektahan kasi yung media, hindi na safe eh. Diba? Manood ka ng YouTube, sa Facebook, at sa lahat ng social media, tapos sa mga yung mga television, hindi na rin safe siya eh. Ano kaya? Papalitan na lang natin yung views natin para umakma doon sa kanila para hindi na tayo magkaroon ng problema. Di ba? Kasi problemado pa tayo doon eh. O di kaya, gawin na lang natin kaya mamundok tayo. Gumawa tayong sariling komunidad para malayo tayo sa galaw ng society. Ganun ba tama? Ganun ba yon? So, let's go back to the scripture. Ako laging ganon. Balikan natin yung scripture. Ano ba yung tamang sagot sa mga tanong na ito? Meron kasing sulat si Paul sa isang church nung time na yon na maintulad din sa ating church ngayon. Kung tayo po ay post-Christian culture, nung panahon ni Paul, sila po ay pre-Christian culture. Pre-Christian culture naman sila. Ano po? Ibig sabihin ng pre-Christian culture kasi yung sulat na ito na ating babasahin, sulat ito to the Philippians, yung mga taga-Pilipos. At ang Pilipos po ay isang city na sobrang naiimpluwensyahan ng Roman culture. At ang Roman culture, meron po doon paganism. Pag sinabi nating paganism, mga pagano yon sa Tagalog, di ba? Paganism. Ibig sabihin, pinapractice nila yung klase ng pamumuhay na may kinalaman sa kanilang religion, like idolatry, intellectualism, immorality. Ayun yung mga panahon na iyon. Kaya ito, siguro kung magsusulat si Paul sa atin, kung ano yung maipapayo niya sa atin, the same yung isinulat niya sa mga taga-Pilipos. Especially yung binanggit niya sa Philippians chapter 2, verses 12 to 16. So, may I invite everyone to please rise. Basahin po natin to ng sabay-sabay. Ready? Go. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may pagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni magpagalman ng walang kabuluhan. Okay, so pagpalain po ang pagkabasa sa salita ng Panginoong Diyos. Tayo po'y makakaupo na po. Now, dito po, ay itry po nating pag-aralan yung mga talatang ating binasa. Okay, which I believe ay magiging gabay natin sa ating pamumuhay in the midst of a crooked and perverse generation. Nasa tayo noon man at ngayon. Nasaan tayo? Nasa gitna tayo ng isang henerasyon na yung binanggit kanya sa kanina, liko at masama. Dito sa ating pag-aaralan na ipoprovide sa atin yung directions, hope, and warnings which will help us to shine as lights in the world. To shine as lights in the world. So yung ating pag-uusapan ngayon is shining as lights in the world in the midst of a crooked and perverse generation. Ngayon, pahapyaw lang yung ating gagawin ngayon kasi yung outline natin ngayon ay uulitin natin, Lord willing, sa mga susunod na linggo.
Lord willing po, kung narito pa tayo, buhay pa tayo, hindi pa bumabalik ang Panginoon, ulitin po natin yung outline natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos ng banal na Espiritu. Now, tignan natin isa-isa ngayon. Shining as lights in the world in the midst of a crooked and perverse generation. Paano natin ito gagawin? Una, no, by working out our own salvation. Yun yung unang point natin. By working out our own salvation. Sabi sa verse 12a, basahin uli natin. Ready? Go. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Sabi yan ni Paul. Okay? Lubusin daw natin. Now, paano natin siya gagawin? Una, as Jesus put it, first, remove the plank from your own eye. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 7, verses 1 to 6. Alam niyo po yung verse na ito, madalas ito nami-misused. Ano ibig sabihin ng nami-misused? Nagagamit ito para wag kang makialam. Nakukuha nyo? Diba? Sabi, don't judge. Diba? Kasi yun yung nakalagay dyan eh. Don't judge or you will be judged. No? Tapos pinaliwanag ni Jesus Christ. Pero pag binasa nyo, tignan nyo mabuti. Sabi dyan, no, first take the plank out of your own eye. Pero meron siyang and then. Napansin nyo? And then, you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Anong ibig sabihin nun? Ang point lang naman dun is, binibigyan din sa atin na pwede tayong mag-judge. Kasi yung judgment naman yan, hindi condemnation. Yung judgment natin is pwede nating i-correct, pwede nating i-discipline, especially kapag ka-brothers natin or sisters natin in the Lord. Tama po ba? No, kaya sabi diyan, para maging malinaw na makita mo, tanggalin mo yung malaking troso sa mata mo para makita mo naman yung puwing nung kasama mo. So, ibig sabihin, hindi tayo pinagbabawalang mag-judge. Pero nire-remind tayo na dapat tama yung judgment natin. Kaya nga, sabi diyan, yung una, paano natin ma-work out yung ating salvation? Una, no, ito yun, first, remove the plank from your own eye. Pangalawa, sabi diyan is, if we are not careful, we may lose our salvation in the way we react to others. Medyo controversial, syempre, kasi nabanggit diyan, we may lose our salvation. Itinuturo natin, hindi nawawala yung salvation tama ba? Okay? So kasi, ngayon, ipapaliwanag naman natin yan later on kung paano nangyari yon. Kasi, ang point lang naman dito, maraming tao na gustong baguhin ang society gamit yung mga paraan na sila mismo hindi naman nila ina-apply yung sa buhay nila. Kaya nga, yung pala, nadi-disqualified na sila doon. Kagaya nung, yung buhay pala nila ay kagaya nung nakasulat sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. So, sulat nyo lang po yan. Mamaya, basahin nyo sa inyong bahay. Ang Galatians chapter 5 verses 19 to 21 ay lust in the flesh. Yun yung pamumuhay sa laman. Kinokorek mo yung kapwa mo, pero ikaw pala, hindi pa naman ligtas kasi nakikita pa sa iyo yung lust of the flesh. Kaya nga si Paul, kay Paul mismo nanggaling sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, ang sabi niya, tungkol ito sa kanyang sarili, sabi niya ganon. Basahin uli natin sabay-sabay. Ready? Go. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ibig sabihin, sobrang nakakalungkot, no? Nagsishare ka ng gospel, nagdi-disciple ka, yung pala sa huli, hindi ka pala kasama doon sa mga maliligtas. Bakit? Kasi hindi ka totoong ligtas. Nakukuha niyo po ba? Kasi ang kaligtasan, meron siyang bunga. Kaya dapat natin yung ingatan. Ngayon, paano natin pag-iingatan yon? No, as lights, no, in the world, shining as lights in the world, in the midst of the crooked and perverse generation, pwede nating maingatan to with fear and trembling.
trembling. Sabi nga sa chapter 2 verses 12b. Sabi po diyan, basahin uli natin. Ready, go. Na may takot at panginginig. Natatakot pa ba tayo? Kasi ang sabi po the word fear in connection with God is not popular today. Naniniwala kayo doon? Ganito yun pwedeng pag nag-preach ka about hell, about fire, about brimstone, matatakot yan sandali. Pero later on, hindi na yan takot. Hindi na takot. Siguro, nawawala na ng epekto sa kanila, wala na yan. Parang ganyan. Kasi masyado na nating pinagagaang yung definition ng fear of the Lord. Sige, subukan niyo yung mga kabataan, di ba? May impyerno ka, hindi yan, hindi totoo yan. Bakit? Kasi na-overemphasize yung love ni God, pero na-overlook yung justice. Nakukuha niyo po ba? Na ang buhay natin bilang mga tao, siyempre nandiyan yung love ni God umaabot sa atin. Pero kinakalimutan natin na ang Diyos ay just, righteous. Di ba kaya nga yung iba, ginagawa nila, kahit na makapagpapasaya sa akin. Diba? As long as hindi ako gumagawa ng masama sa kapwa ko. Pero, yung ginagawa nila, di ba, is hindi gusto ng Diyos. Tapos ikakatwiran nila, ang Diyos ay pag-ibig. Pero mismo, galing sa Panginoong Jesus, yung tungkol sa pagkatakot, ito yung sinabi niya, nabanggit na natin ito noon sa Matthew chapter 10 verse 28. Basahin natin uli ng sabay-sabay. Ready? Go. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Diba? Nakita natin yan yung sinabi ng Panginoon. Mas matakot tayo sa Diyos. So the word fear in connection with God is not popular today. Yun yung una. And then, secondly is the need to have a proper fear and trembling. Ganito yan kasi, hindi tayo magseseryoso na pag sumikapang maging ganap yung ating kaligtasan kung wala yang takot. Kung wala yung takot paggalang sa Diyos o yung panginginig. Siguro kaya nakikita natin kung magiging observant tayo, kasi siyempre marami po ay apathetic, yung wala nang pakialam. No? Wala nang pakialam. Wala nang pakialam di ba? Karamihan ganon. Siguro, kaya yung iba wala nang interest sa mga gawain ng church. Ito, isang warning lang sa atin ito Kailangan nating mabuhay kaya tayo nagtatrabaho. Pero wag nating hayaan na makalimutan natin yung totoong calling natin. Remember, only one life will soon be past. Only what's done in Christ will last. Lahat ng ginagawa nating pagpapagal, tignan natin kung may kabuluhan sa eternal value. Kasi baka mamaya nagpapagod lang tayo, tapos para lang dito, para lang sa mundo. Again, hindi masama magtrabaho kasi kailangan nating mabuhay. Pero kung nagtatrabaho ka na lang, nakakalimutan na natin yung ating tunay na layunin sa mundong ito. Sayang po yun. Diba? Kaya nga nakikita natin, walang pagkatakot Mas takot pa nga yata sa COVID-19 Diba? Hindi na takot sa COVID-19. Wala nang kinakatakutan siguro. Kaya yung church hindi nagiging productive, hindi nagiging fruitful. Sana hindi tayo ma-disqualified So may iba pa sigurong dahilan kaya walang bunga ang church. Siguro ito yung kasi hindi natin gustong mag-shine as lights in the world. Dahil pinababayaan natin, hindi natin hinahayaang gumawa ang Diyos sa buhay natin. So ni-reverse ko lang. Diyan we will shine as lights in the world by letting God work in us. Pero pag hindi natin hinahayaan ng Diyos na gumawa sa atin, yun yung kabaliktaran. Now, paano natin hahayaan ng Diyos na gumawa sa atin?
Sabi nga sa verse 13, basahin po natin yung verse 13. Ready? Go. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban. So as to succeed as lights, yan po, as to succeed as lights in the world, mahalaga po na hayaan natin ang Diyos na gumawa sa atin at sa pamamagitan natin. Ito yung mga bagay na ginagawa ng Diyos na hindi natin kayang ipaliwanag. Okay? Di ba natatandaan nyo yung ginagamit ko laging benediction yung Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Sa Diyos na makagagawa ng higit pa. Yan. Di ba? Sa hinihiling mo, sa hinihiling natin, sa ating iniisip. Siya lang yung makagagawa niyan eh. Okay? Kaya hayaan natin siyang gumawa sa atin. No, hayaan natin siyang gumawa sa atin sapagkat siya'y kasama natin. Nung tinanggap natin si Christ, nangako siya na siya'y sa atin palagi. At kapag siya'y nasa sa atin, siya'y gumagawa sa paanong paraan. No? Sa anyway, nakalimutan ko yung word na Pilipos chapter 1 verse 6. Na sa simula pala ng pagkaligtas sa atin, gumagawa na siya. Di ba yun yung word na He who began a good work in you? Siya yung gumagawa sa atin sa simula at siya ang gagawa hanggang sa makarating tayo dun sa dulo. Pero paano siya gumagawa? No? Sabi diyan, to will and to do. Pag sinabi nating to will, helping us in our motivation. And to do, helping us in our ability. Kaya nga masasabi natin, apart from Him, we can do nothing. And at the same time, we can say, I can do all things through Christ who gives me strength. O, di ba? Pareho no? Kapag wala si Christ, I can do nothing. Pero kapag sa pamamagitan ni Christ, I can do anything. So, iyan ang mahalaga sa atin. So, para mag-succeed tayo as light in the world, hayaan natin gumawa siya sa atin. But if we are not careful, we can easily quench God's effort to work in us. Tayo mismo yung nagiging reason bakit hindi tayo nagagamit ng Diyos. Kagaya nung pinapakita sa illustration na ito. No? Kayang-kaya nating hadlangan eh. Huwag lang tayo magpagamit sa Kanya. Ayan. Yun yung ating magiging parang warning sa atin. Mas importante ang gawain ng Panginoon kaysa sa iba. Bakit? Kasi may eternal value yung gawain ng Panginoon. Hindi naman natin sinabi, tumigil ka na ng pagtatrabaho, puro na lang sa Panginoon. Hindi naman ganon. Pero pagka puro trabaho na lang, tapos naiiwanan na yung gawain ng Panginoon, paano na? Remember, tayo ay body of Christ. Tayo ay body of Christ. Later on, pag-aaralan natin yan, paano gumawa ang Diyos sa atin. So, isa pang mahalagang bahagi sa atin, para tayo maging maliwanag na ilaw sa sanglibutang ito. Ito yon, na kapag tayo ay gumagawa, dapat ito ay without murmuring and disputing. Walang bulong-bulong. Di ba? Walang bulong-bulong o pagtatalo, sabi sa Biblia. Sabi sa verse 14, basahin natin uli. Ready? Go. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Yan yung, ganito yung gustong gawin ng mga tao. Una, paano natin gagawin yon? Una, by maintaining a positive attitude. Now, ganito yung gustong gawin ng mga tao kasi sa mundong ating ginagalawan. Di ba sabi nga dun sa ating team crooked and perverse generation. Yun yung panahon natin ngayon. So dahil tayo nakatira sa mundong ito na crooked and perverse generation, napakadaling manghatak. Napakadaling manghatak ng tao pababa. Kung may mga nagrereklamo, magrereklamo ka na rin. Alam niyo po yun? Yun yung ginagawa nila. Yun yung ginagawa ng mga nagrarally. Yun yung mga ginagawa ng mga nagrereklamo sa Facebook. Di ba? Huwag mong pigilin yan, dadami yung magrereklamo. Anyway, kapag patungkol sa politics, okay lang yon. Kasi minsan karapatan din naman nating magreklamo kapag nakakakita tayo ng mali.
Pero pagdating sa gawain ng Diyos, parang kapag ka ikaw ay estudyante, i-message mo yung kaklase mo, papasok ka ngayon. Huwag ka na lang pumasok. Di ba? Parang ganon. Parang pag sa church a-attend ka ba ngayon? Huwag ka na lang umattend. Huwag na tayong umattend. Ayan, damay-damay. Na kasi gusto ng may karamay. No, kasama yun sa bulong-bulong. O di naman kaya, sa likod mo, medyo nagtatalo sila. Puro lang naman ganyan. Di ba? Nakikita yan sa church. Nakikita yan sa church. Pero sa halip, no, dapat i-maintain natin yung positive attitude. No? Kasi kung hindi natin i-maintain, matutulad tayo sa mga Israelites. Yung binabanggit sa 1 Corinthians chapter 10, verses 10 to 12, yan yung mga Israelita nung panahon ni Moses na walang ginawa kundi magreklamo. Magreklamo. Di ba isa lang magreklamo dyan, no? Kakalat na yan. Oo nga. So, lahat na nagre-reklamo. Kaya ang ginagawa ng Diyos doon, yung reklamador, tinatanggal. Parang isang kaing ng kamatis kapag nakakita ng bulok, tinatanggal na yon kasi makakahawa. Kaya nung sila ay nasa wilderness, isa-isa silang pinapatay ng Diyos. Pero sa kasamaang palad, lahat sila pinatay. Natira yung mga yung mga bagong generation. Yung generation ni Joshua. At saka ang pinapasok lang si Caleb at saka si Joshua nga, ano? Anyway, okay, so isa yan. And then pangalawa, no, by maintaining positive attitude. Pangalawa, by getting along with your brethren. Napakahalaga po ng unity, yung pagkakaisa ng kapatiran. No? Kung nais nating makakumbinse, tandaan po natin, ang goal natin dito sa mundong ito, to be light, no, to shine as lights in the world, is because gusto nating makumbinsi yung mga tao na maniwala kay Christ. Tama po ba? Kasi napakahalaga nito buhay at kamatayan yung nakasalalay. Tignan na lang natin, pag namatay ang tao na wala kay Christ, saan siya mapupunta? Kapag ka nag-preach ka about hell, about damnation, about condemnation, may mga group pa rin na kumukontra sa'yo. Sasabihin, huwag mong daanin sa takot, puro pag-ibig ng Diyos. Wala na nga ayaw na nga makinig Diba? At saka nami-misinterpret na nga. No? Pero ngayon, sa isang iglesia, katulad sa atin, kapag hindi tayo nagkakaisa, makikita yun ng tao sa labas. Kino-convince natin silang maniwala kay Christ, pero tayo, hindi tayo nagkakaisa. Samantalang ang sabi ng Panginoon sa atin sa John 17:20-23, no, ito yung prayer niya ng Panginoong Hesus na tayo ay magkaisa. Ba't kaya pinagprayan ng Panginoon? Kasi alam niya na maraming mga mananampalataya hindi makikipagkaisa. Okay? Kaya nga kung body tayo ni Christ, no, isa pa pala. Ayan. Kasi kung magkikita ng tao na tayo po'y nagtatalo-talo, sa 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 4, yan yung idea na kung saan sinabi ni Paul doon sa mga taga-Corinthians na kasi merong mga tao doon, ako kay kay Apollo, ako kay Peter, ako kay Paul, no? Ako kay Christ. Mas spiritual, si Christ yung pinili. Minsan may ganyan no? Sabi ng Biblia, kapag ganyan tayo, ipinakikita lang natin na hindi pa tayo spiritual. Sabi doon sa tinuturo natin sa discipleship manual, no? 6 months ka lang Kristiyano, dapat makakitaan ka na ng maturity. Pero kapag tayo ay ilang taon ng Christian, no, quote and unquote Christian, professing Christian, tapos walang changes na nangyayari, anong ibig sabihin nun? Suriin natin yung sarili natin, baka hindi pa tayo Christian. Sayang lang, di ba? Sayang lang yung ginagawa nating pagpapagal. Kung tayo ay body ni Christ, at ang hangarin natin ay ipahayag ang Panginoong Hesus sa iba, dapat hindi tayo gagawa ng anumang bagay na ikakasira natin. Okay po ba? Okay. So kasi mahalaga rin yung pakikitungo natin sa mundo Dapat nakikita niya tayo, no, as lights, no, shining as lights in the world, in the midst of a crooked and perverse generation. Dapat nakikita tayo as what? Children of God without faults. Sabi sa verse 15, pakibasa po, sabi sa verse 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay
mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Now, paano tayo magiging mga anak ng Diyos? Una, which requires us to become what? Blameless. Seryoso ka, blameless? Now, paliwanag na lang naman natin. Yung blameless and holy po, hindi po yun galing sa atin. Imputed ito ni Lord sa atin. We are sinner. Tama po ba? Kapag sinabi nating blameless, hindi ibig sabihin hindi na tayo sinner. Sinner pa rin tayo, pero pinatawad tayo ng Panginoon. Natatandaan nyo kung napanood yung video ko about dun sa inimpute ni Lord sa atin yung righteousness niya. Tapos habang tayo ay inimpute natin kay Lord yung ating mga kasalanan. Nagpalit tayo eh. Binayaran ng Panginoong Hesus yung kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkuha nito at nilagay sa Kanya. At yung righteousness niya, inilagay naman sa atin. Kaya kapag tinitignan tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang nakikita niya sa atin, si Jesus Christ na righteous. Kaya kapag nakikita tayo ng Panginoong Diyos, kung tayo totoong Christian, blameless and holy. Ngayon, yan din ang dapat na makita ng mga tao sa labas. Nakukuha niyo po ba? No? Na ano ito eh, yung bang tipong yung buhay mo, hindi mo mahadlangan yung pag-share mo ng gospel. No? Halimbawa, nag-share ka ng gospel sa kapitbahay mo, tapos nakikita yung klase ng buhay mo. Sa tingin mo, mawiwin mo ba siya kay Christ? Di ba hindi? Ayan yun eh. Okay? So, it also requires yung pagiging harmless. Harmless. Nakakita na ba kayo ng Kristiyanong palaaway? Baka hindi pa siya Kristiyano. No, palaaway, laging nakikipag-away. Laging ganyan, yung verbally and physically. Okay? May sinasabi. Anyway, di ba, ayaw natin ng kasalanan. In any form, ayaw natin ng kasalanan. Hindi tayo payag dyan. Pero hindi naman tayo dumarating sa punto na nananakit ng ating kapwa. Hindi yun gusto ng Panginoon. Again, yan ay paalala sa atin sa 2 Timothy chapter 2 verses 24-26. Napapansin nyo, hindi na natin nilalagayan. Kasi kailangan isulat nyo siya para meron kayong binabasa buong Sunday, buong week. Nakikita ninyo yung mga verses na ating pinag-aaralan, di ba? Kaya nga tayo, bagamat tayo nagiging mabait, dapat maging matalino rin tayo. Yun yung sabi ni Christ sa Matthew chapter 10 verse 16. Sabi niya gano'n, maging matalino kayong gaya ng ahas, pero maging maamo kayong gaya ng kalapate. Nakakalapate. So finally, if we are to really shine, no? If we are to really shine as lights in the midst of a crooked and perverse generation, kailangan po natin ito, no? Holding fast the word of life. Holding fast the word of life. Sabi sa verse 16, basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. So, yun yung sinabi niya. So, ito yung dapat nating alalahanin. Remember, the Word of God is the sword of the Spirit. Ito yung, doon sa, ang tawag doon, sa armor of God, nabanggit na natin to lahat ito ay pang-defense natin. Isa lang ang offensive, yung weapon na to, sword of the Spirit, which is the Word of God. At ang Word of God, ito yung nababasa natin, Ephesians chapter 6, verses 10 to 17. At ang Word of God, ito naman ang ginagamit ng Spirit, ng Holy Spirit, to convict yung mga sinner. And para sila po ay, pagka ito ay narinig nila, mako-convict yung sinner. And then, magdudulot ito sa kanila ng pagsisisi,
at magbubunga ng kaligtasan. Yung tao na born again because of the Word of God. Okay? Yan yung mga verses na makikita natin dyan. James chapter 1 verse 18, 1 Peter chapter 1 verse 28, and Romans chapter 1 verse 16. Thus, it is truly the Word of life. Itong ating Biblia, itong ating hawak, Word of life. No? Kaya lang, of course, no, bukod na sa inaalala natin na yung Word of God is the sword of the Spirit, dapat po, we must both hold fast and hold forth this wonderful Word. Paano yon? Yung pong hold fast, yung hold forth, pag binasa po natin yan, isinalin nito sa Pilipino, yung isa paninindigan, yung isa pagpapahayag, pero the same yung Greek word. Pareho natin kailangan gawin. Pag sinabi nating hold fast the word in our own study and application. Paano po yon? Pag-aralan natin yung Bible at i-apply natin sa ating buhay. Yun yung ibig sabihin ng hold fast. Yun yung paninindigan. Kapag tayo po ay may paninindigan, no, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating mga sarili. Hold fast. Yung hold forth. Ano naman yung hold forth? Ang sabi po, hold forth the word as we proclaim it to those we are trying to change. So after natin mapag-aralan at mai-apply sa ating buhay, kailangan din po natin itong i-share sa iba. Okay? Remember the threefold mission. To evangelize the world through words of witness and deeds of compassion. Dapat nakikita sa buhay natin, pero sinasabi rin natin sa kanila. Tularan natin si Ezra. Paano ba ginawa ni Ezra? Sabi sa Ezra chapter 7 verse 10, pakibasa uli, ready, go. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel. Anong gagawin ni Ezra? Sabi niya, I set my heart, no? Ibig sabihin, itinalago ko ang aking sarili. Ano po? Pag-aralan ko ang salita ng Diyos at gawin. Tandaan niyo po yun Pagkatapos pag-aralan, gagawin. At pagkatapos kong pag-aralan at gawin, anong gagawin? Susunod, ituro sa iba. Lalo lang ngayong pandemic, di ba, walang Sunday school. Walang karamihan sa atin hindi naman nag-church today. So pwede po natin yang ituro sa ating mga kasama sa bahay. Okay? So now, sa mga talatang ating binasa, no, naniniwala ako na naririto yung paraan para tayo po ay mag-shine as lights in the world in the midst of a crooked and perverse generation. At kasama nga dyan yung ating mga pinag-usapan. Ano-ano po yun? No? Ano-ano yun? Working out our own salvation with fear and trembling by letting God work in us, doing things without murmuring and disputing, as children of God without fault, holding fast the word of light. Kung ang ultimate objective natin, hindi lang baguhin yung legislation, katulad nung binanggit natin nung umpisa, kundi ang puso ng tao, kasi actually, ito yung totoo Hindi na natin mababago ang mundo Pasama na ito Nabasa nyo ba sa Bible? Bakit ba may mga grupong pilit pang binabago yung mundo? Hindi naman natin ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Kasi ang sabi rin ni Jude sa atin, snatch them. Kasi ibig sabihin ganito yan. Halos lahat ng mga tao sa mundo mapapahamak. Yan yung sabi ng Bible. Sinabi yan ng Bible, hindi dahil ginawa niya yan para maging scripted. Kasi yan yung nakita niya. Diba? Kaya nga prophecy yun, nakita niya at the end, ang daming tao. Kasing dami ng buhangin sa karagatan yung mapapahamak. Ano ngayon ang turo sa atin? Hanggat may makakaya ka, mag-snatch ka, magligtas ka. Kasi hindi lahat sila maliligtas. So anong gagawin natin? Diba? Kahit hindi tayo mangangarap na maligtas yung, sana nga, di ba, yung lahat ng tao sa mundo maligtas. Sino bang may ayaw nun? Kahit ang Diyos gusto yun. Sabi niya yun, na yun ang gusto ko, maligtas yung lahat ng tao Pero yung reality, yung katotohanan,
Hindi yun ang mangyayari. Kasi po ang tao hindi naniniwala at meron siyang sariling paniniwala. Ang po pwede natin gawin ngayon, yung mga malalapit sa atin, yun yung snatch mo. Yung, kapag binigyan ka ng pagkakataon na makausap mo yung isang tao, huwag mong kalimutang banggitin si Jesus Christ. Sabihin sa kanya yung kaligtasan na kailangan niyang matanggap. Dahil seryoso ang Panginoon. Ano ba ang pagiging Kristiyano natin? Tayo po ba ay pampadami lang ng attendance? Siyempre hindi. Ang goal talaga natin, magamit tayo as instrument of God para maabot natin yung mga taong nangangailangan pa ng kaligtasan. Now, Lord willing po, itong mga topic na ito na ating nakikita sa ating screen, pag-uusapan po natin yan ng mas malalim. Mas malalim po. Pero ngayon, ang challenge po sa atin ngayon ay pag-isipan po natin na maging seryoso. Maging seryoso tayo, paano tayo magliliwanag sa mundong ito na pansamantala lang naman nating tinitirahan. Okay? So, may the Lord be glorified in our lives. May the Lord be glorified in our lives.